Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nais ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mismo ang Senado na ang manguna sa pag-amyenda ng economic provisions ng 1987 Constitution. Sa gitna yan ng inihain na resolution of both houses number 7 ng Kamara, nakamukha rin ng RBH 6 ng Senado. Alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Kinatigan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Senado na ang mataas na kapulungan ang dapat na manguna sa pag-aamyenda ng economic provisions ng umiiral na 1987 Constitution. Between the two houses, they will come to an agreement and that will be the way we'll do it. Paliwanag ng Pangulo, ito na rin naman na ang unang napagkasunduan ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. It's really a storm in a teacup because this has been decided very long ago from both the leaders of both houses. Ang desisyong yan ng Pangulo ibinaba matapos maghain kahapon ang House of Representatives ng Resolution of both Houses number 7 o RBH 7 na tila pantapat sa RBH 6 ng Senado. Ang RBH 6 at 7 ang panibagong issue sa pagitan ng Senado at Kamara, kasunod ng bangayan ukol sa People's Initiative Campaign. Tama na inayos ng House yung kanilang resolution para ito ay mas malapit do sa Senate version. But the key issue is that will the House and the Senate vote together or jointly ay hindi pa na-resolve. Ayon sa isang political analyst, kailangan na talagang mamagitan ng Pangulo ukol sa tensyon sa Kongreso. Kung hindi raw kasi lilinawin ng Pangulo ang katayuan nito sa issue, garantisadong apektado ang political capital ng mga tatakbo para sa 2025 midterm polls ng mga nais magsenador at kongresista. Parang yung presidente kasi ay conflict averse. Parang ayaw niya ng away. Pero hindi pwedeng magpatuloy yan eh. Because itong mga issues na kino-confront natin as a nation ay crucial yung role ng presidente. No? Hindi pwedeng hindi siya makialam. Lalo na at lumalalim na raw ang personalan ng mga mambabatas at hindi raw ito basta makakalimutan. No, masyadong maraming mga sugat yung nangyari para ito ay ma-resolve overnight. It will take time to heal eh. Pero paglilinaw naman ng Pangulo, bagamat tila tikom ang bibig nito sa isyu sa publiko, nakikipag-ugnayan naman ito sa dalawang panig. Maybe I don't proclaim, but sinasabi na kailangan kong pumasok, matagal na ako nakikipag-usap sa pagkabila. I mean, so what's more important is we get it done. So that's what we're doing. We do it quietly. We do it, without any fuss. Kaya ang atas ng Pangulo, get those amendments incorporated into the Constitution to improve the chances of investment and upskilling of our people. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kukonsulta pa rin ang Senado sa Kamara ukol sa mga planong pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Ito ang tiniyak ni Senate Subcommittee Chairman on Constitutional Amendments and Revision of Code, Senator Sonny Angara. Bagamat halos pareho lang naman daw ang dalawa kung ikukumpara sa resolutions, may ilan pa rin itong pagkakaiba. Sa ilalim ng RBH 7 ng Kamara, aamyendahan ang National Patrimony and Economy, Education, Science and Technology, Arts, Culture at Sports at General Provisions. Sa ilalim naman ng RBH 6, ang Education, Advertising at Public Utilities lang ang layong amyendahan. If ever, i-adapt na lang yung version. Kaya siguro before we finalize yung version dito sa Senado, magkukonsulta din kami as to the contents sa House. Pagka iba yung contents, siguro kailangan magbayad kami. 2 araw lang matapos ihain ng Resolution of both Houses o RBH 7 para sa pag-amyenda ng economic provisions ng saligang batas, itinakda na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pagtalakay rito bukas, February 21. At imbis na sa maliit na komite gugulong ang deliberasyon, lalahukan ito ng buong kapulungan ng mahigit 300 kongresista. Chairman ng committee as a whole, si House Speaker Martin Romualdez, Senior Vice Chairman si Majority Leader Manix Dalipe, habang Vice Chair naman sina Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at Deputy Speaker David J.J. Suarez. Nakatakda ang deliberasyon ng 1:00 ng hapon, 2 oras lang bago ang regular plenary session ng 3:00 ng hapon.